breaking news mga kababayan. Kinakausap na ngayon, okay? Kinakausap na ngayon ng mga bangag kasi ang taas ang target ng mga bangag, although last year pa lang sinabi ko na sa inyo, natatarget din si Duterte, si Ibaloy, si Maharlika at ang mga vloggers at true enough talagang tinarget tayo. Pero ito'y patindi ng patindi. Okay? So binabalaan natin, maaaring sa pagsiwalat natin ngayon, baka mailigtas ang buhay ng mga vlogger o vloggers. Okay? Dahil napag-alaman ko, mga kababayan, dire-diretso na tayo, wala nang patumpik-tumpik pa, na sa ngayon may mga kinakausap na mga vloggers ang bangag na administrasyon para umayon sa kanila o magbalik loob sa kanila at gugurgurin. This is not like gurgur lang. Literal na gugurgurin at ibibintang sa mga maisog o maari sa mga Duterte. Tandaan ninyo, okay? Dapat hindi natin to i-vlog. I was thinking, baka matakot yung mga hitad. Okay? So nakarating sa atin ang information, ito'y galing sa ating puting ahas na sa gobyerno. Actually, I talked to 3 people today bago ako mag-vlog. Dapat kanina pa ako, kaya lang, ang daming mga information. At isa dito, sa impormasyon, sabi sa akin, Marlica, dapat ilabas mo yan. Kasi, baka mapatay na ito, 1, 2, 3 o 4 vloggers, kasi may kinakausap ngayon. Kinakausap talaga nila na bumaliktad para wala ng kritiko. So, ang gagawin, shout out kay Princess Maui, nandiyan ba siya? So, ang gagawin, ang plano nila, kaya mag-isip-isip yung mga vloggers, not only vloggers, yung mga nagkikriticize ngayon kay Bangag, tapos biglang may lalapit sa inyo na, ano na lang kayo, tatagalin ko lang ito, purihin nyo na si Bangag, ganituhin nyo na, mag-ano na tayo, magbalik loob na kayo kasi ganito, kasi ganyan. Mag-ingat po kayo, mga palangga. Kasi ngayong ito, sabi ko nga, before tayo nag-vlog, ay sinabi sa akin na isa sa plano nila. Yung mga dating Duterte supporters, let's say Duterte o whoever, kung ano mang sinuportahan mo, na ikaw ay nag-criticize sa gobyerno ni Bangag, sila ay ilulure yung mga yon, kakausapin, bibigyan ng pera, pang shopping, pang abroad, kung ano man ang hiling nila. Then, gugurgurin. 1, 2, 3, 4, 5, I don't know kung ilan ang kaya nilang patayin o kailangan nilang gurgurin. At ang kanilang plano, ibibintang sa mga Duterte at ibibintang dun sa mga maisog na, ay kasi yung mga vlogger na yan, Duterte yan eh. Kaso, bumaliktad na kay Kuting, kaya pinagurgur ni Duterte o pinagurgur ng mga maisog whoever. Yan ang magiging kalakaran ngayon. Okay? Kaya, kung ako sa mga vloggers na ito, maninindigan ako. Kasi actually kung matapang ka, hindi ka matatakot sa mga bangag, labanan mo ng sabayan. Okay? So, I hope na next week, 2nd week, 3rd week ng Oktubre, ay makarinig kayo ng isang vlogger na tagpuang nakalutang sa Ilog Pasig. Yung mga ganon. Kasi yan ang destino nila ngayon. Okay? So, ibibintang po sa mga Duterte. Yan ay mga gawain ng mga bangag na mga adictus benedictus. Ayon yan sa ating informante. So, mamili kayo. Manindigan, labanan ang putang inang bangag, ang mga bangag na nakapaligid sa kanya, ang mga kawatan, or magpapasilaw kayo sa pera. Na kunyari bait-baitan, tapos one day, igugurguriog kayo at makikita na lang kayo sa Ilog Pasig. O kung saan mang ilog, o nakita kayo, nakasimento na kayo sa loob ng gram, after 3 years, nawala kayo. Alam mo ngayon, sa taas-taas ng crime ngayon, wala nang gustong walang mga matitinong politiko ngayon, mga palangga, ang gustong kampihan kayo. Kaya yan ang nakaka-alarma. Magiging
Percy Lapid. Remember Percy Lapid? Si Percy Lapid, ginurgur dahil siya ay number 1 kritiko ng mga Marcos at ng Duterte. Pero, nung panahon ni Duterte, buhay na buhay si Percy Lapid. Right after, pag-change ng command, pag-transition, pinagurgur si Percy Lapid. Yan ang dadanasin ng mga hindi nag-iingat. Kasi once a demonyo, demonyo yan. Once a bangag, bangag yan. Walang empathy yan. Kaya kayong ipagurgur niyan. Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kahit anong mangyari, over my dead, gorgeous body, hindi ako pang muli magtitiwala sa mga bangag. Kahit, sabi ko nga, kahit i-offer pa sa akin ang ang budget ng pang-nasyonal. Okay? So ngayon, ang ginagawa nila ngayon, gumagamit sila ng tao. Okay? Gumagamit si bangag ng mga tao sa iba't ibang ahensya at pinapaandar ang pera ng bayan para ligawan. Okay? That's the term. Or onsehin. O ikaw, Kurimaw, kunyari. Ikaw, Kurimaw, ikaw, Junggoy. Bumalik ka na kay bangag kasi ano naman yan eh. Huwag na kayo bibigyan na lang kayo ng pang-shopping, bibigyan na lang kayo ng pang-abroad, name it, name your price. Attorney Glenn Chong, inoferan na wag na siyang sumama sa maisog kasi ika-crash o dudurugin ng mga Marcos, Bangag Jr., ang gobyerno ni Bangag, ang mga Duterte. Pero nanindigan si Glenn Chong na sasama siya dito sa mga Duterte at saka maisog. Walang atrasan. After all, nabinudol siya. So ang nakaka-alarma dyan, kaya maganda itong ano natin, na isabi, dahil sabi sa atin ng ating informante sa loob mismo, Miss Marlica, kailangan ipaalam mo para matakot ang mga buwaka ng inang mga bangag na ipapatay si ganito, si ganyan, o ipagurgur. Para siyempre, ngayon, nailabas na natin. Tapos mabalitaan niyo, bukas, gurgur na si Petra, gurgur na si Pedro. So now you know. Kasi first time nyo, marinig dito sa channel natin na gugurgurin kayo at ibibintang sa maisog o kay sino man. Okay? Sa mga maisog. Kung sino man, kung sino-sino ang pagbibintangan nila, basta yung mga kritiko. Right? Number 1, sabi ni Warda Makamad, good decision, Attorney Glenn Chong. Yes, sinabi yan ni Attorney Glenn. Kaya, ako naman, well, siyempre malungkot yun pag may nabaltaan tayong magurgur. Whether hindi natin kasundo yung taong yan o ayaw natin ang itsura niya. Hindi ko kaya na kahit hindi ko kasundo yung vlogger na yan o I don't like him o like her, yung feslak niya, hindi ko kaya maatim sa sikmura ako na parang okay lang, gurgurin nyo yan. Tao yan. Kung ano man ang kanyang opinion, kung ano man yung talas ng kanyang bunganga, as long as hindi siya kumikitil ng buhay o hindi siya nagnanakaw sa kaban ng bayan o hindi siya nagpapabayad. Once kasi nagpabayad ka, you're part of the problem, di ba? Nakakaawa yan, buhay yan. Kasi we're fighting for what? For the Filipino people. Kaya nga, di ba, yung mga dilawan kong mga palangga, galit na galit kayo noon sa akin, di ba? Dahil sumusuporta ako sa isang bangag na kayo pala, ahead of, beforehand, alam nyo na bangag si bangag. Galit na galit kayo sa akin and I'm thankful na sinasabi ko na may marami ako mga nababasang comment, mga nagbe-message, nag-i-email pa sa akin, Miss Marlica, once I hate you so much, kasi ganito, kasi ganyan, na sumuporta ka kay bangag, tinitira mo kami mga dilawan, and now, sabi ganun sa akin, ay bukas na ang iyong isipan, nagising ka na rin, na imang puputol, kaya hindi, sabi ko, ay hindi ako nang aaway ng mga dilawan na mga supporters na katulad ordinary personalities. Ang tina-target natin, yung mga dilawang politiko na ginagamit din kayo. Okay? Ginagamit din kayo mga dilawan. Kaya nga, this is the time na kayong galit na galit sa mga Marcos na bangag, magnanakaw, kawatan, manggugurgur. You have to get up. Get up, get out, and speak up. See this? Di ba kayong mga dilawan ng mga palangga, ng mga supporter, galit na galit kayo noon nung ginurgur si Percy Lapid. Dahil si Percy Lapid, ang grabe yung kanyang commentary sa smuggling sa pagdanakaw ng mga Marcos.
nung pinagurgur siya nung 2022, di ba? Nagagalit kayo. Hanggang ngayon, galit pa rin kayo. At ang pamilya ni Percy Lapid, nandito na sa Amerika. Nag-seek ng asylum visa dito, nandito na sila. Dahil takot sila kung matino ang gobyerno ni Bangag. At kung hindi si Bangag administration ang nagpagurgur kay Percy Lapid, bakit nag-seek ng asylum visa ang pamilya ni Percy Lapid na nandito na sa Amerika? Tanungin nyo si Risa Ontiveros. Dahil isa siya sa nag-facilitate, in fairness, nag-facilitate ng asylum visa na yan. Bakit tinulungan ni Risa yan? Good point yan kay Risa. Bakit mo Risa tinulungan ang mga kamag-anak ni Percy Lapid? Why? Kasi alam mo, unang-una pa, sabi ko, fetus ka palang anti-Marx. Alam mo, demonyo ang mga Bangag. You're just playing along, di ba? You're playing safe kasi nga, yung kapatid mo at ang in-law mo ay in-appoint ni Bangag. See that? Pero, ang pamilya ni Percy Lapid ay nandito na po sa Amerika. Kung matino ang gobyerno at hindi nakakatakot ang maging kritiko o pamilya ng pamilya ni Percy Lapid, bakit sila na-aprobahan? I think, kung di ako nagkakamali, 16 family members, 16 or 17, I will hope tama ang numbers ko, na-approve ng US government na manirahan dito ang pamilya ni Percy Lapid kasi nakakatakot ng manirahan sa Pilipinas, baka sundin, gurgurin pa yung mga pamilya ni Percy Lapid. Ngayon nyo lang siguro narinig yan. O baka pangalawang na, kasi parang nabanggit ko na yan sa nakaraang vlog ko. So yan po ang kanilang layunin na masamang maitim na balak na ngayon may mga vloggers, ayoko na lang muna pangalanan. I think may kinakausap silang 3 vloggers now na babaliktad, ino-ofera ng sweldo, ino-ofera ng posisyon, at ino-ofera ng maranyang buhay, pero gugurgurin. Sinong gugurgur? Sinong pagbibintangan? Again, ang maiso. Now you know. So mag-isip-isip kayo. So ngayon, galit na naman si Lisa Tanas dahil nalaman na ng taong bayan, sabi ko nga, breaking news ito, na ang Bangag na gobyerno ngayon ay nilulur o inaakit sa ngalan ng pera ng bayan ang mga kritiko para bumaliktad or bumalik or makibagay sa katimonyohan nila sa pagiging kidnapper ni Lisa, smuggler, lahat na. Kasi gusto nilang hawakan kayo lahat sa liig. Ulit-ulitin natin. Hindi nyo ba nakikita na ang mga media, ang mga tilawang mga politiko, tahimik sa pagsingot ni Marcos Jr. Pulburon, singhotero, addictus, benedictus, alam ng mga social lights o mga nasa business sector na kakasalamuha si Marcos Jr. ay Bangag. Ang mga anak, ayon na kay Cathy Bilag, ay tumitira lahat ng pulburan. They don't care kasi sabi nila normal lang sa mga alta o sa mga elite o sa mga yaman-yamanan na galing sa nako ang bayan ang magsisingot ng pulburon. And now kayo, na mga kritiko ni Bangag ngayon, at na medyo mahina ang inyong, mahina ang inyong, maybe natuwag kayo, or whatever, kung anong pangangailangan, mag-isip-isip kayo, palangga. They will gurgur you. Gugurgurin kayo. And I hope na. Kasi, dahil sa ating expose ngayon, natakot na sila. Imagine mo, kung bukas magurgur si Petra, sabihin, tangay na, tama na naman si Maharlika. So, syempre, di-delay nila yan. Di-delay. 3 ngayon ang kinakausap para bumaliktad. Kaya alam nyo na pag may mga bumabaliktad. Right? Ako, sabi ko sa inyo, paulit-ulit, hanggang sa huling patak ng dugo ko, hindi po ako babaliktad. Kung gusto nila ng gurguran harap-harapan, hindi po ako atras. Isa-isa lang. Huwag nyo akong kuyugin. Kasi kaduwagan yan. Kung gusto nyo ng gurguran, harapan. Huwag nyo gagamitin ang kapangyarihan ng gobyerno, kapangyarihan ng pera ng bayan para mag-hire ng Romanian gurgurero dahil mismo lumabas yan sa bunganga ni Lisa Tanas na kaya niya, isang tawag niya lang sa Romania para magpa-gurgur. Yun. Now what? Kita nyo? Pati dyan sa Senate, sa Congress, pinagkakaisahan nila si
ang tawag dito, si Inday Sara. Kasi ang purpose nila, mga kababayan, kaya yung mga Huwad Committee na yan, ang purpose nga nila, i-impeach si Inday Sara para wala nang maging kritiko ang gobyernong Bangag. Even si Congressman Marcoleta, tinanggal sa kanyang 5 committee. Number 1 na ang Committee on Justice. Dahil dyan mag-uumpisa ang impeachment kay Inday Sara na gustong gawin ni Tambaloslos, ni Lisa Canas, ni Bangag para manatili sila sa pwesto. Last year, sinabi ko sa inyo, ang plano nila after ni Bangag, si Tambaloslos, then si Sandro. Na hindi na mangyayari yan. Kasi kayo mismo ay wawakasan ninyo. Tatapusin ninyo ang laban. Inumpisahan namin, tatapusin nyo ang laban sa kalsada. Kayong mga matitinong AFP, okay, PNP, mga may matitinong politiko na nagbibigay pa rin sa atin ng mga information, kayo ang tatapos ng laban sa Bangag na ito. Manggugurgur sila ng mga kritiko, not only vloggers actually, kundi mga kritiko. Pati pang kabuhayan nyo ginugurgur. Here, bakit kamo? Recently, tignan natin to. Alright? Papaliwanag natin itong mga bagay-bagay na ito. Recently, okay, tignan natin to. Ba't tayo nagurgur na yata pati signal ko. Alright, ito. Mga kababayan, okay, ito, basahin ko lang itong article na to. Alright. Oh, wala na. Okay, dyan about it. Okay, ito. Okay, recently mga kababayan, okay. So nagpasa. Ito. Alright, ito na. Oh, by the way, may si Pangulong Duterte at si Inday Sara, si Pulong at si Base magkasama sa isang sa moskitero. Anyway, ito na lang. Yung mga vloggers, not only vloggers like Amazon, Netflix, di ba? Meron silang ngayong ipinasa o pinirmahan ni Bangag Jr. yung value-added tax para sa mga digital services o yung tinatawag nilang Digital Services Law. So maliban sa literal na panggugurgur nila sa mga vloggers, okay, ay sisimuti nila ang pera ninyo. Sisimuti nila ang pinaghirapan ninyo. Dahil dito, sa kanyang pinirmahan ni Bangag Jr. na value-added tax on digital services, mga palangga, ay, ito, VAT on Digital Services Law, Republic Act number 12023. Ito, sabi dito, the value-added tax, VAT on Digital Service Law, ratified by the Senate on July 29, 2024, and House of the Representatives on July 30, 2024. O, magkakasabwat lahat ng mga to. Ang aim nila para daw mag-create ng more competitive environment for local digital service providers or DSPS. Ngayon, ano ito? Sa maiksing paliwanag, okay, isa sa papatungan nila ng value-added tax ay yung mga vloggers. On top of your income tax na nakawin ng putang ng gobyernong ito, di ba? Pag ginawang batas ang pagnanakaw sa inyong income. Okay? Dahil inggit na inggit si Lisa Canas sa mga vloggers, especially yung mga celebrity vloggers, di ba? Na hindi naman political entity. Million-million ang kinikita yan. So dahil hindi pa kontento ang mga bangag sa mga pondo na nakukuha nila sa program funds, confidential funds, sa lahat ng ahensya, sa smuggling, sa agriculture, sa BIR, dito sa Bureau of Customs, mga palangga. Ngayon, ang gagawin nila ay dinagdagan o inaprobahan sa pakikipagtulungan ng lower and upper house, okay, ng Kongreso at Senado para bigyan ng burden ang mga consumers. Kasi hindi lang vloggers, di ba? Lahat ng taong bayan. Let's say, for example, itong value-added tax na sinasabi nila, let's say, for example, ay nagbabayad ka, I don't know kung magkano sa Pilipinas, yung iyong Netflix subscription.
Okay? The last time I know, 40.99, di ba? I don't know, yung Junakis ko nag-upgrade ng mga Netflix namin o nag-monitor. Let's say, pagpalagay na lang natin is 100 pesos. Okay? Sabihin na natin 100 pesos ang inyong binabayaran ngayon sa Netflix kasi, streaming, kung ano-ano, or Google subscription or whatsoever. Dahil dito sa bagong batas ni Bangag, dahil gusto niyang nakawin ang pera ninyo, kunin ang pera ng mamamayan o ng mga consumers, yung 100 pesos ninyo na binabayaran dahil plus 12%, okay? Magbibigay kayo ng additional, 12 pesos. So from 100 pesos, kasi hindi naman iso-shoulder yan ng big companies. Tandaan nyo, their business. So yung 100 pesos na binabayaran nyo ngayon, magiging 112. On top of that, di ba? I mean, we're talking about the service pa lang. Okay? 12 pesos, mapupunta sa kaban ng bayan. It's okay lang. Kung ang perang yun, yung mga value-added taxes na yan, ay napupunta sa road, hospitals, schools, bridges, healthcare, o the pangangailangan ng taong bayan. Kaso nga, hindi nga napupunta sa inyo. Wala sanang problema na magbayad ng extra, ng VAT na yan kung mapupunta sa inyo. Pero their target is para makakulimbat pa ng pera yung mga putang inang kongresista, senador, presidente at lahat ng mga nagyupak na mga tiwali at your expense. Nakita niyo mga kababayan, hindi lang sila manggugurgur ng literal ng mga kritiko o mga vloggers para linlangin o bumalik ka, bibigyan ka ng allowance, 20,000, mag-abroad ka, mag-Singapore ka, mag-Thailand ka, mag-Malaysia ka, mag-Amerika ka. Ako na bahala sa'yo, basta tumigil ka lang sa kadadakdak laban kay Bangag. Yan ang ginagawa nila ngayon, maliban sa literal na gugurgurin nila kayo. Okay? Dahil yan ang nakarating sa atin information. Ngayon, gugurgurin pa ang inyong kabuhayan, mga palangga. Nakatan nyo kung paano mag-work itong, yung VAT na tinatawag, na inaprobahan nila, o pinarmahan ni Bangag. So, sino po ba ang apektado dito? Kayo, na mga consumers, not the big businesses. Although, somehow magbabayad din sila, pero sino talaga ang apektado? Kayong mga maliliit na consumers. Kayo yung mga gumagamit ng yung mga subscriptions yan, madadagdagan yan ng 12%. Diba? So ngayon, paano naman sinasabi mo, Marlica, o ano namang epekto niyan sa mga vloggers? Chuchuchuchu. Okay, basahin natin yung article. Alright? Okay. Ay, binasa tayong article dito kanina. Okay, ito. Ang sabi dito, sa article na ito, okay, levies 12% VAT. Philippines levies 12% VAT tax on digital services by Amazon, Netflix, and Disney. So sabi dito, the Philippines will impose a 12% value-added tax on digital services offered by tech giants such as Amazon, Netflix, Disney, and Alphabet, or Google, I think. Yeah. The country's Internal Revenue Agency said the move that will level the playing field of domestic brick and mortar players, the Philippines will impose a 12% value-added tax on digital services offered by Amazon, Netflix, Disney, Alphabet. Sabi niya dito. Okay? President Marcos Jr. signed into law on Wednesday the imposition of VAT on non-residential digital services providers such as streaming services and online search engines. Okay? So yan ang natin babasahin lahat ito siguro. Basahin natin itong part na to. The government, Google, Amazon, The government aims to collect 105 billion pesos. 105 billion pesos ang gusto nilang makolekta mula doon sa VAT between 2025 and 2029. Para saan yan? Nanakawin ng mga buwaka ng inang yan, nang walang katapusang pagnanakaw, ibili nilang kanilang mga designers, items, ibili ng mga bahay sa Paris,
pangbayad sa mga kabit, sa mga goons, sa mga manggugurgur lahat. We're talking 105 billion pesos ang kanilang pinapangarap. Well, isa pangarap. Abot na nila ang kanilang pangarap. Kasi aprobado na mga palangga. So ngayon, mga kababayan, although, tignan natin ito, meron silang, pati yung mga, ito. Ngayon, mga kapagpalangga, yung mga vloggers o mga content creators ay kasama dito. Kailangan daw ninyong mag-register, okay? Mag-register for the bot purposes if your gross sales for the past 12 months exceed 3 million or if there are reasonable grounds to believe that their gross sales may exceed 3 million in the next 12 months. So, ibig sabihin, ang mga vlogger ay gugurgurin din ang kanilang pang-kabuhayan. Kasi, although hindi naman siguro lahat kumikita ng 3 million, I'm saying dollar, sorry, peso, okay? Peso, nasa US kasi tayo kaya dollar na sa utak ko, dollar. So anyway, 3 million pesos. So, ibig sabihin, mga hitad na mga vloggers na kinakausap ngayon ni Bangag, na babalik sa kanila, babaliktad, at ipagugurgur kayo at ibibintang sa mga maiisog, mga palangga, kung kayo ay kumikita ng 3 million pesos a year, of course, you have to pay your income tax. How much is the income tax? Okay, may bracket yan. I believe 8 million pesos within 12 months is like 35%. You correct me if I'm wrong, mga palangga. Okay? So nabasa ko kanina na kapag ang sweldo mo sa loob ng isang taon ay 8 million, ang maximum na babayaran mo, but the same thing here in America, 35%. So on top of that income, let's say 3 million. Okay, let's talk about, kasi ang threshold na sinasabi ng gobyernong Bangag para dito sa mga digital creators, kapag na-reach mo ang 3 million within 12 months, you have to pay additional value-added tax. So, pang 3 million na yata is like, magkano? 20% lang yung tax? 20%? Kasi ang 8 million is 35%. So, let's say 20%. Pagpalagay na lang natin kung tama yung porsyento ko. So, ibig sabihin, kung imbis na 20% lang, okay, ibig sabihin, imbis na 20% lang, ang babayaran mo dapat sa iyong income tax, mga palangga, kapag ikaw ay nag-i-income ng 3 million, so magiging what? Magiging 20 plus 12, 32%. So halos kalahati na ng income. So how much is 32% of 1 million? It's 320,000. Imagine mo. Dapat ang babayaran mo lang 20%, which is 200,000. Nagkuha pa ang mga Bangag ng additional 12%, which is how much? 120,000 kada million. We're talking about sa threshold ng 3 million. Pero kung hindi naman kayo kumikita as vloggers o digital creators ng 3 million, don't worry about it. Diba? Kung kinikita nyo lang 250,000 pilo, so hindi kayo apektado dito kasi hindi kayo pasok sa banga. You know what I mean? Pero ngayon, mga kababayan, okay, sabi ni Palangga, laki, taas ng YouTube Premium, sabi ni Marga M. So, magkano ang YouTube Premium ngayon? Magkano? I think, tama ba? Makasubscribe ako, pero nakalimutan ko na kasi automatic, ano yan eh, automatic, what do you call it? Sa aking bank account. So, kung let's say $20, I doubt it, maybe 12 pesos, $12. Let's say $10 na lang. So, yung $10 mo magiging what? Diba? Magiging ano na yon, magiging 12, kung 12%, magiging 12. So, yung 355 daw, sabi ni Palangga, wow. So, iba-iba. Sabi ni Palangga, 249 yung sa kanya, yung isa 355, yung isa 180. But anyway, pagdadagdag kayo ng extra 12% para sa value-added tax. Again, kanino mapupunta? E di sa mga kawatan, sa mga bangag na pilit kayong ginugurgur, literal, at ginugurgur sa inyong mga pangkabuhayan. Kasi inggit na inggit yung mga inayupak na yan, ng mga bangag na yan, sa inyong income. I remember nung nasa inauguration ako. Huwag na muna natin siyang pangalanan. Kasi hindi naman niya ako
inano. Hindi naman niya ako binabangga or wala naman siyang sinasabi sa akin. Alright? Nung nasa inauguration ako ni Bangag noong 2022, meron ako nakachika na senador. Senador pa rin siya ngayon. Alright? You know what anong pinag-uusapan namin? Ang pinag-uusapan namin tungkol sa income niya sa YouTube at saka sa Facebook. Ang sabi niya sa akin, in fairness naman dito sa taong to, mabait, ewan ko, siguro, bait-baitan lang. Kasi ngayon, nakaibangag siya. Pero, hayaan mo na muna, tsaka na natin siya pangalanan. Chika-chika kami, talagang maghiliw on everything. Oh, Maharlika, I'm watching you. You know what? You're famous. Ganun. Maayos naman yung tao. Kaya, huwag na muna natin siya full jacket. Pag may ginawa lang siya. Sabi sa akin, uy, paano ba yan? Yung Facebook ko kasi natanggal ako ng monetization. Parang napataas ako ng kilay. Sabi ko, really? Itong senador na to, pwede naman kami mag-usap tungkol sa kung paano yung mga nagawa niya proyekto sa lugar niya, kung ano yung kanyang damdamin para sa taong bayan. We talk about monetization. Kasi natanggal daw yung kanyang Facebook monetization during that time. Ay sabi ko pa sa kanya, sabi ko, Sen, mag-appeal ka. Kasi tinuruan ko siya ng mga something-something na I know in terms of digital At sa YouTube, ang dami yung tanong. Kaya kinuwento ko yan sa ibang mga friends ko. Parang sabi ko, really? Sabi ko, eto yung pinag-uusapan natin. You're worried about your income, your monetization sa iyong Facebook? At sa dami mo ng pera? Maraming pera ito. Kilala itong senador na ito. Pero yun yung pinag-uusapan namin. So ngayon, may dumating pa nga na mga pagkakataon na talagang we talk about vloggers and everything and income. Actually, you're not supposed to talk about that pag mga ganun. Ay, ang income, whether income mo sa ospital, income mo sa construction, you're not supposed to talk about that. Private yan unless na gusto mong ibukalkal ang, ang income mo, yung mga mayayabang, di ba, nagpapaldo-paldo pa, nagpapakita ng kanilang pera, tapos kinabukasan, gurgur na, kasi na-hold up or something na ganyan. Pero yung mga ganyang issue na ganyan, sa income na yan, personal yan. And it's up to you kung gusto mo magyabang. But ganun pa man, going back doon sa ating topic, eto po yung gobyerno ninyo. 109 billion ang target nila, pesos. Pagdating ng 2029, that's like after 2028 election. And let's look forward na hindi na nga makaabot si Bangag sa 2028. Kasi yung perang yan, mga kababayan, ang laki, 109 billion, tandaan ninyo, 2 years na si Bangag, may nakita ba kayo sa inyong mga tax payments? When I say may nakita ba kayong mga progreso ng gobyerno? Ano yung pinapakita ng mga progreso? Yung proyekto ni Duterte. Walang pinagkaiba. Okay? Walang pinagkaiba dun sa mga nakaraang administrasyon na si Bangag ay inaako yung mga proyektong hindi sa kanya. At ibibintang kay Duterte yung mga pangit na ginawa nila. And now, sabi ko nga, you have to be very careful. Dahil nasa gobyerno kayo na mga addict. Gobyerno kayong walang empathy. Nasa gobyerno kayo na power tripper. Nasa gobyerno kayo na manggugurgur, magnanakaw, kidnapper, smuggler. And now, kayong mga kritiko, kayong mga ibang vloggers, gugurgurin kayo at ibibintang nga sa mga maisog. See? Tapos tahimik lang kayo. Kayong mga palanggang, mga dilawan na mga artista na sumisigaw, Marcos, Bangag, Marcos, Adictos, where are you guys? This time, apektado kayo. Kayong mga content creators. Imagine nyo kung ilan ang mawawala sa inyo. For sure, you're making more than 3 million a year. And yung 3 million na yan, let's say you're making 8 million, 10 million. Kasi for sure, yung mga yan, kumikita na sa 10 million. Imagine nyo, 10 million is 35% plus 12%, that's 47%. Half of your 10 million, di ba? 47%, halos kalahati na yan. Okay, yung 5.3 million sa'yo, yung 4.7 sa kaba ng bayan. Again, it's okay kung nakikita ninyo yung progression.
Diba yung sinasabing progresibong bukas na nakita mo nakalumula ng lubak-lubak na mga daan, high-tech na ang lahat, ang mga eskwelahan natin ay bonggang-bongga, ang mga bata, naka-air condition na yung mga bata, saka yung mga estudyante, mga pupils, lahat sila may libro na, lahat sila kompleto. Ang ating mga lolo't lola hindi na nagmamakaawa, kumakatok sa PCSO, sa DSWD, sa mga putang inang kongresista, senador, para magbigay ng guarantee letter para maibsan ang kanilang mga bills. Kasi ganun pa rin, kukubra ng 100 something billion a year, for 2020, 4 years, di ba? Pero walang progreso yung buhay nyo. You're still in the poverty, lower poverty level. Nasa pinakadulo yung sinasabi ni Lenny na nasa laylayan. And I hope one day Lenny will speak up. And I hope, Lenny, sabi ko, Lenny, you are right. Tama ka sa lahat kayo ng camp mo. Tama kayo lahat nung sinabi ninyo sa akin. Remember, Lenny, yung mga amiga ninyo dito sa California, sinabi nyo na si Maharlika ay sumusuporta sa mga Marcos na magnanakaw, mamamatay, mamunggugurgur, klepto. Tama kayo. Ako ay mali. Lahat kayo na nagsabi sa akin noon, ikaw, Maharlika, suportado mo ang mga Marcos na magnanakaw, gurgurin, lahat. Tama kayo eh. Nabudol ako, but where are you? And I hope you will stand out and speak up lahat na. Manindigan kayo. Tignan ninyo! Tahimik na. Kayo mga media, baka susunod kayo magurgur. Magugurgur kayo, papatayin talaga kayo ng mga to. But of course, pagalingan na lang kayo ng laro. Napansin nyo, ang mga media ngayon, pag nagsagot, pag nagtatanong, para kayo mga takot na takot. Ay, ano po, sir, Mr. President? Noong panahon ni Duterte, di ba ang angas nyo? Mr. President. And that's about it. Ibig sabihin, meron pa kayong dignidad noon, meron pa kayong tapang na you can ask questions, any kind of questions sa presidente kasi hindi kayo ginugurgur. Buhay pa kayo eh. Pero pagdating ni Marcos, patay si Persilapin. Tignan mo ang Rappler, wala nang paninindigan. ABS-CBN, lahat ng mga yan, nasaan na mapapanindigan ng mga yan? Dati ang laman ng diary, ang kanilang mga balita, diktador, kawatan, manggugurgor, biktima ng mga martial, wala na sila. Ibig sabihin, nilamo na sila ng sistema. At sino lang ang pwedeng magbago sa sistemang ini-enjoy ng mga bangag na yun? Naggugurgur sila ng mga taong anytime gusto nila. Kayo, taong bayan. See? Kaya nga sabi ko, nung nalaman ko yung balita na, ayun na nga, na papapagurgur nila at ibibintang kay, sa mga maiso. You have to, think. Diba? Kung kayo ay matakot, alam mo ko ako sa inyo, lalaban na ako ng sabayan. O hindi mo mabaliktad si Maui, I talked to Maui just before ako mag-vlog, nagkumustahan kami. Walang ganon. Ayan, matalino yung batang yan. Okay? So, yun ang sa inyo. Hindi ko nga alam dito sa mga, by the way, ito pa. Di ba si Torre, nililipat sa CIDG. Ano ang purpose ni Torre? Ano ang purpose niyan? Napagalaman din na ang purpose kaya nilipat si Torre para habulin o gawa ng mga kwento, gawa ng eksena ang mga kritiko. Sino-sino nga ba ang mga kritiko? Number 1, ako. Okay? Number 1. Lahat naman andyan si Harry Roque, andyan si Glenn Chong, andyan si Vic Rodriguez, andyan ang mga Duterte at iba pa, iba na yung mga ibang vloggers. Yaan kaya inilipat yan si Torre. Kasi namarkahan na siya ni Lisa Panas. Pwede pala talaga ito kahit sa harap-harapan, pwedeng maghukay ng walang, pwedeng magsabi na may buhay doon sa ilalim ng lupa at wala siyang pakialam. Basta maghukay siya. Pwede siyang mag-spray ng pepper spray. Pwede siyang manakit. Diba? Magbitbit siya ng batalyon. Wala silang pakialam. Wala silang takot. Kaya nilang manggurgur. Kaya dyan nilagay si Torre para habulin ang mga kritiko. To silence all of you.
Patahimikin na kayong lahat dyan sa Pilipinas. Kung tahimik kayo, lahat dyan, tumahimik kayo, ako na lang maaari ang mag-iisang nagnangabels. Kumbaga, napatahimik na kayo, nabayaran na kayo lahat, ako nagsasalita pa rin. Kasi walang kapalit na halaga, sabi ko kahit national budget pa na trilyon para patahimikin ako. Death lang ang makakapagpatahimik sa akin laban sa mga putang inang kidnapper, snatcher, lahat ng bangag na ito. And I hope kayo mga makitino, makikisig na mga men and women in uniform, na alam nyo na adik si Marcos Jr. ayaw magpa-drug test. Ngumingiwi. Yung kanyang mga appointees ngumingiwi. Sinasabi na mismo ni Cathy Binag. We'll talk about that. Mamaya babalik ako. May show na naman kami ni Cathy. Okay? Voices of Justice. We'll talk about it kung ano man. Nakita ninyo? Lahat alam ng AFP, alam ng PNP, alam ng mga business sector na si Marcos at kanyang ibang mga appointees na pinag-usapan namin yan ni Sas at ni Cathy na nag-a-addict at ang kanilang rasyonale, ang kanilang justification, it's okay to singot-singot na pulburon kasi it's normal thing sa mga richy-bitchy. So okay lang sa inyo? Dahil yan ang thinking ng mga walang empathy, ng mga bangag na okay lang sa mga yaman-yamanan daw sila na magtumira ang kanilang mga anak, mag-orgy, magtsuktsakan, magpalitan ng asawa or something kasi part yan ng mga high society. And I think nakuha nila bangag yan at ni Lisa Tanas, di ba? Nag-very New York siya. Bakit sa New York, nakikipagkangkangan si bangag sa pusali, kahit saan na lang, kahit sa kanal. Di ba? Kung bangag ka kasi, once you're bangag, you're always bangag, wala kang hiya. Ibig sabihin, ang mga bangag, kahit may nakakita, kahit makipagkangkangan sa pusa, they don't care. Kasi ang tingin nila, normal yung ginagawa nila. Look at the bangag, araw ng kagitingan, mayroong white powdery substance. Huling-huli, pinagpiligan ng panyo ng kanyang PSG pinunasan. Ano ang ginawa ng mga religious group? You just allowed this to happen. Look at you. Okay, ang mga palangga kong INC, ang mga palangga kong Katoliko, at tignan mo, INC, anong ginagawa kay Congressman Marcoleta? Tinitira ang inyong kapatid. You speak up. Saan ang mga religious group na karating sa akin, ang mga pare, yung iba, hindi naman lahat, ay kasama sa payroll ni Lisa Tanas. So kung kasama sa payroll ang mga pare, mga pastor, kung ano-ano pa, di ba? At itong mga justices, Supreme Court justices, yung mga ilan sa kanila, kasama sa payroll, kasama sa paghuhubas ng pera ng bayan, kasama sa pagpapahirap, then, ano ang last resort nyo, mga palangga? Your last resort but to speak up, get out from your house. Tapusin nyo ang bangag na ito. I'm telling you, pag hindi kayo gumalaw, lagi nyong pag dumating yung point na isa katuparan nila, ang kanilang mga pangarap na hindi na makaalis sa pwesto, katulad ng ginawa ni Senior, maaalala nyo ang bunganga ni Maharlika.